Si Hansaw, sumama ka sa akin ngayon na. Naghihintay sa'yo si Nyan. Dapat makita ka ni Nyan. Ano na naman ang kalokohan mo? Wala nang oras. Dapat kitang ipakita kay Nyan. Mosheng, huwag mong laging gamitin si Nyanyan. Ganyan ka bang nanay? Kakagaling lang sa operasyon ni Lel. Huwag kayong mag-ingay dito. Operasyon. Anong operasyon? Siyempre, hair transplant surgery. Salamat kay Hanzao. Na inilipat ang donor puso ni Nyan. Kay Lil. Bingi ba ako? Narinig ko bang sinabi niya? Inilipat mo ang donor ni Nyan sa kanya. Mosheng, pakinggan mo ako. Talagang kritikal ang kalagayan ni Lili noon. Ipinapangako ko sa'yo, makakahanap ako para kay Nyanyan ng mas angkop na trabaho para sa kanya. Ikaw, inilipat mo ang puso ng sarili mong anak. Sa ibang tao. Tao ka pa ba? Donor lang naman yan. Malakas ang katawan ni Nyanyan. Ano na naman? Donor lang yan. Buhay ito ni Nyan. Ah! Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo. Et Mosheng, hindi ko sinasadya. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, parang baliw. Hindi ako mapalagay kay Nyanyan kung nasa pangangalaga mo siya. Wala kang karapatang banggitin si Nyan. Et Mosheng, kasalanan ko lahat. Suntukin mo na lang ako. Nyan, pasensya na. Hindi ka dapat maging ama nitong tao. Hindi ko matupad ang pangarap mo, anak. Kayong dalawang hayop. Nakakadiri kayo. Si Hanzao. Magdudusa ka. Hanzao, ayos ka lang ba? Baka totoong may nangyari kay Nyanyan. Director Wu. Director Si. Kumusta na ang kalagayan ng anak ko? Mukhang malapit nang ma-discharge ang anak mo. Congrats! Mabuti naman. Hindi ba siya ang nag-opera sa anak niya? Bakit mo ako tinatanong? Ngayon, maraming masarap na niluto si Mommy. Tikman mo muna to, okay? Ang sarap ng luto ni Mommy. Mahal na mahal kita, Mommy. Pasensya na, tapos na ang oras. Humimlay na siya. Pasensya na, tapos na ang oras. Humimlay na siya. Nyan. Huwag mo akong iwan, anak. Nyan. Paalam, nanay. Lumilipad ang mga insekto. Natutulog ang mga bulaklak. Magkapares at magkasama. Nanay, makipaglaro ka sa akin. Nyan, huwag kang umalis. Hayaan mo si nanay na tingnan ka ulit ng isang beses. Haha. Ang paboritong kuneho ni Nyan. Iyon ang paborito ni Nyan. Paano nawala? Nakita niyo ba ang isang maliit na kuneho? Paumanhin, hindi namin nakita. Paano nawala? Iyon ang huling regalo ni Nyan. Paboritong kuneho. Nakakaingit talaga.
Kuneho ito ni Nyan, bakit nasa iyo? Ibinigay ito sa akin ni Tito. Musheng, ano ba yan? Laruan lang naman yan. Bakit ang damot mo? Laruan lang naman yan. Baka hindi mo na naaalala. Pero ito lang ang laruan na ibinigay mo sa anak mo. Araw-araw niya itong yakap-yakap na parang kayamanan. Hanggang sa huli, hawak-hawak pa rin niya ang maliit na kunehong ito. Ano ang sinasabi mo? Ate mo, Sheng, nagkakamali ka. Ang kunehong ito, nang umalis si Nyanyan sa ospital, naiwan niya, kaya ibinigay na lang kay Lel. Kawawa naman ang aming Lel. Hindi pa nakakatanggap ng regalo mula sa tatay. Kahit anong mangyari ngayon, ibabalik ko ang maliit na kuneho ni Nyan. Iuwi ko ito. Mosheng, Nyan. Bakit? Kahit ang huling bagay mo, hindi ko maprotektahan. bakit ngayon ang damot mo na? Ako ang damot. Hindi ako kasing bukas palad mo. Ang donor ng iyong sariling anak, ibinigay mo ng basta-basta. Bakit mo binabanggit yan? Laruan lang naman yan, di ba? Sakto, kaawan ni Nyanyan sa Makalawa. Bibisita ako sa kanya at bibili ng bago. CJ, hihintayin ka naming mag-ina. Nyan. Siguro gusto mo ring makita si tatay sa huling pagkakataon. Si Hanzhao. Sana'y bumalik ka talaga. Nanay, tatay, kapag nabasa ninyo ang sulat na ito. Si Nyan ay pumunta na sa isang malayong lugar. Napakasaya dito. Kaya huwag kayong mag-alala para kay Nyan, nanay. At huwag kayong magtago para umiyak. Panonoorin ko kayo mula sa langit. At si Superman na tatay, huwag masyadong pagurin ang sarili sa trabaho. Huwag kalimutang kumain ng maayos at matulog ng sapat. Kung hindi, magagalit si Nyan. Mahal na mahal ko talaga kayong dalawa. Sa susunod na buhay, gusto ko pa rin maging Nyan ninyo. Ang inyong pinakamamahal na Nyan. Nyan. Pangako ni tatay kay nanay, babalik ako ngayon para makita ka. May dala akong bagong regalo para sa'yo. Kung makikita mo ito, siguradong masaya ka, di ba? Ay, Hanzhao, anong pagkakataon? Bumibili ka ng regalo para kay Nyanyan? Ngayon kasi ang birthday ni Nyanyan. Nangako akong maaga akong uwi para samahan siya. Lel, sa susunod na lang kita sasamahan, ha? Nanay, gusto ko rin ng tatay na sasamahan ako sa birthday ko. Mabait ka, Lel, maghahanap ako ng trabaho. Para makabili ng regalo para sa'yo. Lel, ayos ba? Lel, huwag kang malungkot. Ibigay ko na lang sa'yo ang mga regalong ito, dito, para pantapal sa birthday mo. Ayos ba? Paano naman yan? Para kay Nyanyan yan eh. Okay lang, spoiled kasi si Nyanyan mula pagkabata. Sa susunod na lang ako magbibigay sa kanya. Ah, di pa kayo kumakain, no? Lely, isasama kita ng tito sa masarap na pagkain. Tara na. Nyan. Tangang-tanga ba ako, nanay? Paulit-ulit kong pinaniniwalaan siya. At pinasaya ka pa ng walang dahilan. Pasensya na sa'yo, anak. Nasaan ang regalo? Na-meet ko sila Lel sa daan. Binigay na nila kay Lel. Di mo alam, ilan bang tao sa kumpanya nila? Si Lele yan. Tatay ka ba ni Nyan? O tatay ni Xiexan, no? Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Naawa lang ako sa kanilang mag-ina.
Huwag mong isipin na masama ang intensyon ko. At saka, ano ba ang meron si Nyanyan mula pagkabata? Isang regalo lang, makikipag-agawan ka pa kay Lel? Si Nyanyan, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin? Hindi ko nakita na nagdala ka para sa kanya. Walang disiplina talaga, Nyanyan. Hindi ba't hinihintay ka lang din yan palagi? Paano siya pwedeng mamatay? Impossible yan. Kumusta na ang kalagayan ng anak ko ngayon? Mukhang kailangan ng umalis ng anak ninyo. Di ba? Sa ilang araw, congratulations. Nga. Gumaling ka na at umalis ka na sa ospital. Kiao Musheng, sinusumpa mo ba si Nyanyan? Hindi mo karapat-dapat banggitin si Nyanyan. Parent-teacher meeting ni Nyanyan, hindi ka pumupunta, sabi. Natatawanan si Xie Shanle dahil walang magulang. Nang may sakit si Nyanyan, wala ka. Nakipag-date ka kay Xie Shanle sa tingin ko. Si Nyanyan, ang tunay na walang ama. Sinabi ko na, naawa lang ako sa kanila. Tinutulungan ko sila sa kabutihan. Ang daming kahabag-habag sa mundo. Ngunit hindi na maibabalik si Nyanyan ko. Bakit ka naging ganito ngayon, ikaw? Kahit sarili mong anak na babae, ginagamit mo. Gumaling na si Nyanyan at umalis na sa ospital. Bakit mo pa siya ginagamit? Anong laro to? Sana nga peke lang ang lahat ng ito. Sana buhay pa si Nyanyan. Ngunit hindi na ako makapagdaya sa sarili ko. Talagang hindi mo maintindihan. Huwag mo siyang hawakan ng maruming kamay, huwag. Alis na ako. Huwag, gigisingin kita ngayon. Nyanyan. Nanay ang hindi nakapagprotekta sa'yo. Kasalanan ko ito. Talagang baliw ka na. Ayusin ko na ito agad, ha? Gusto mo lang gamitin si Nyanyan, pakikulong ako. Si Hansaw. Pinagsisisihan ko ang pagpapakasal sa'yo noon. Nagsisisi ka sa pagpapakasal sa akin. Kung hindi ka nagpakasal sa akin, sino ang nagbibigay sa'yo ng kinain, suot at gamit mo ngayon? Sasabihin ko na ngayon. Iyak na gagantihan ko si Lel at ang Polo. Huwag ninyong guluhin kami ni Nyanyan. Si Hansaw. Balang araw. Magbabayad ka. Sa ginawa mo. Nyanyan. Ayusin ko na ito agad, ha, ano? May lagnat si Lel. Sage, pupunta na ako. Nyanyan. Nanay, siguradong paparusahan ko ang lahat ng nakaapi sa'yo. Maligayang pagbabalik, ate. Uwi na tayo, anak. Paumanhin, 8. Kung noon pa, sana naibigay ko na sa'yo ang donor. Hindi sana nagali si Nyanyan sa'yo. Mali ang pagtitiwala ko noon. Sa maling tao ako nagtiwala. Tama na yan. Kumusta ang ipinahanap ko? Narito ang resulta. Dating magkasintahan sina Tia Wanking at si Hanshao, noong kolehiyo. Nang makilala ni Tia Wanking ang isang peking mayaman, naghiwalay sila. Bigla na lang silang nagkausap nitong mga nakaraang buwan. Kulang pa ang ebidensya para sa pangangalo niya. Sakita lang ni Xiawan King. At may anak pa siya. Malamang hindi ganyan ang buhay nila. Tama ang hinala ninyo. Ang mag-ina, umaasa lang sa tulong ni si Hanshao. Pati bahay, binili niya. Kung hindi dahil sa lihim ninyong pagtulong kay si Hanshao. Paano siya naging direktor sa murang edad? Magagamit ninyo ito para mapabilis ang diborsyo. Tatay, malapit na birthday ni Nyanyan. Nangako ka sa amin ni nanay na lalabas tayo. Saan tayo pupunta? Nyanyan. Alam mo ba, maraming bata ang walang makain, maging masunurin ka naman. At ikaw, hindi kita inaasahang tumulong. Basta huwag mo lang akong istorbohin.
Nanay, nagalit ba si tatay sa akin? Mabait ka, Nian. Abala lang sa trabaho si tatay. Kapag tapos na, sasama siya sa atin. Nian, samahan muna kita ni nanay. Manood tayo ng panda, gusto mo? Ayoko na, nanay. Pagod si tatay sa trabaho. Dito na lang ako sa bahay para kasama siya. Ang bait mo talaga, Nian. Diborsyo. Masyadong madali yon para sa kanya. Gusto kong sirain ang buhay nila. At pahirapan sila. Binibining Chen, maligayang pagdating. Anong gagawin natin ngayon? Isa lang ang hiling ko. Ipatawag mo si Xiaowan King. Sage, Miss Chen, dito po tayo. Magandang araw po. Maligaya akong maglingkod sa inyo. Salamat po. Salamat sa malaking order na to. Talaga? Paano mo ako pasasalamatan? Ikaw pala. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nandito, Miss Kiao? Baka may hindi pagkakaunawaan dati. Sige, sabihin mo nga. Anong ginawa mong nagpakamali ako? Miss Kiao, nagtatrabaho lang ako dito. Hindi mo kailangang dumayo para lang mang-insulto. Hindi ka karapat-dapat. Sa pagkakaalam ko, kayong mag-ina. Nasa pangangalaga na ng pamilya si Hansaw. Pagtatrabaho ka dito. Hindi kaya nagpapanggap ka lang na mahirap. Hindi ako naniniwala dyan. Ha? Naku, ano to? Miss Kiao, alam kong mayaman ka, pero malinis ang trabaho ko. Ikaw, swerte lang sa asawa. Malinis ka. Hindi. Noong humingi ka ng pera sa asawa ko. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo, bawat sentimong ginastos niya sa'yo. Pag-aari naming mag-asawa yan. May karapatan akong kunin lahat yan. Kaya, handa ka bang magbayad, Manager Zhang? Nag-employ kayo ng ganyang klaseng tao. Sobra na ba ang kita ninyo? Umalis ka na. Kunin mo sweldo mo at umalis. Hindi ka welcome dito. Huwag na kayong tumingin. Linisin nyo to. Saan ka pupunta? Nga pala, nawalan ng trabaho si Wan King dahil sa'yo. Ano ba talaga gusto mo? Mabilis pala siyang magsumbong. Sabihin mo sa kanya, marami pa siyang isusumbong. Si Wan King, mag-ina lang sila. Paano sila mabubuhay kung wala siyang trabaho? Mag-ina. Sino ba talaga ang mag-ina? Walang pera, binibigyan mo. Walang bahay, binibigyan mo. Walang trabaho, inaayos mo. Walang donor, binibigyan mo. Sino ba talaga ang kawawa? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Pa kang isang babae sa palengke. Sasabihin ko sa'yo, hanggang kamatayan, hindi ako titigil sa inyo. Niyan. Nanay. Nanay ni Niyan. Ayos ka lang ba? Goksansi. Ako to, galing akong abroad. Pero bakit bigla kang nagkaganito? Nasaan si Nyanyan? Ganito ang nangyari. Grabe talaga. Hayop talaga si Hanshao sa kumpanyang yon. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang ako umalis noon, Paano naging kasalanan mo iyon? Kung hindi dahil sa'yo na nakahanap ng donor. Nawalan na ng pag-asa si Niyan. Sila ang may kasalanan. Gagantihan ko sila. gusto mong maghiwalay. Hiwalayan. Masyadong madali sa kanya iyon. Ano man ang gusto mong gawin, tutulungan kita. Guguluhin ko ang buhay nila.
Sisiraan ko sila. Mawawalan sila ng lahat. Hindi sila magiging maayos. May operasyon si Wu, di ba? Wala na akong ibang mapuntahan kaya dito ako. Nawalan na ako ng trabaho. Kinamkam na rin ni Ate Mosheng yung bahay. Okay lang ako. Kawawa lang si Lel, sumasama sa akin sa hirap. Tito, miss na kita. Ako na ang bahala dito. Paalam, paalam. Paalam, paalam, paalam. Excuse me, bakit hindi pa lumalabas si Sinyan sa kinder? Sinyan. Wala pong batang Sinyan sa klase namin. Paano nangyari yun? Dito talaga. Si Sinyan po ba ang hinahanap ninyo? Grade 1 na po ngayon si Sinyan. Grade 1, nalimutan ko. Ano po ang relasyon ninyo kay Nyanyan? Ako po ang tatay ni Nyanyan. Sigurado po ba kayo? Yung nanay ni Nyanyan. 1 linggo na ang nakalipas. Nagpa-withdraw na siya ng enrollment. Hindi po ba ninyo alam yon? Nag-drop out. Nag-drop out na. Parent-teacher conference ni Nyanyan. Ni minsan, hindi dumating ang tatay niya. Akala ko single-parent family si Nyanyan. May tatay pala siya. Bumalik na si tatay ni Nyanyan. Tingnan mo kung ano ang binili ko para sa'yo. Nyanyan, Nyanyan. Halika, may sorpresa ako. Tatay, miss na miss kita. Nyanyan, miss na miss din kita ng tatay mo. Tingnan mo kung ano ang dala ko. Tutut, tutut. Bakit? Hindi mo ba gusto, Nyanyan? Kahit ano ang ibigay ni tatay, gusto ko. Ang bait-bait mo talaga, Nyanyan. Si Han Xiao. Anong kailangan mo? Nasaan kayo? Sabihin mo na lang ng direkta. Nawalan na ng trabaho, si Wan King dahil sa'yo. Di ba pwedeng iwan mo na lang sa kanila ang bahay? Bakit kailangan gawin mong sobrang lala? Gusto mo ang bahay? Panaginip lang yan. Hindi lang bahay. Bawat sentimong ginastos mo. Para kay Wan King at anak niya, babawin ko. Hintayin na lang ba niya ang tubo? Si Nyanyan? Kanina, sinundo ko si Nyanyan sa kindergarten. Sabi nila, nag-drop out na si Nyanyan. Ako ang tatay ni Nyanyan. Wala kang karapatang pigilan akong makita siya. May regalo pa nga ako kay Nyanyan. Hindi naman yung sira-sirang manika na iyon ulit. Kahit regalo man yan o ano pa. Huli na ang lahat. Hindi na namin kailangan ni Nyanyan. Ibigay mo na lang kina Wan King yung mga minamahal mong ina at anak. Sabi ko na wala kaming dalawa, wag kang... Ganun lang? Han Xiao, yung lumang bahay ni Ed Mosheng. Pinatira mo sa amin. Pag nalaman niya, okay lang kaya? Okay lang, bahay lang yan. Tumira kayo kung gusto nyo. Naiinggit ako kay Ed Mosheng. Ang ganda-ganda ng buhay niya nitong mga nakaraang taon. Hindi tulad ko, araw-araw naghahanap buhay. Minsan naisip ko, kung hindi kami naghiwalay noon. Atang. Nauwi na ang dalagita sa bahay. Tito Lee, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kiyaos nitong mga nakaraang taon. Naghirap ka. Ano pong sinasabi ninyo, dalagita?
Noong namatay si Ginoo sa aksidente, bata pa kayo noon. Ginawa ko lang ang kaya ko. Kung hindi dahil sa pag-alala mo noon, sa pagkakakilala bilang Heres ng Kiyaos, na baka magdulot ng pressure kay batang si Han Xiao, hindi ka sana nagdanas ng hirap. Hindi naman purong hirap. Sinyanyan. Ang pinakamagandang regalo sa akin ng langit. O nga pala, Tito Lee. Maraming gamit ang naiwan ng mga magulang ko sa lumang bahay. Gusto kong bumalik para tingnan. Matagal nang walang nakatira sa lumang bahay, kailangan ko bang magpadala ng mga tauhan para maglinis para sa iyo? Hindi na kailangan. Hindi ako kampante sa mga dayuhan. Lel, anong ginagawa mo? Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Nabasag. Isang music box lang naman ang nabasag. Hindi naman ito mamahalin. Basta't ayos lang ang ating Lel. Tara, kain na tayo. Ano nang ginagawa mo sa bahay ko? Nakatira ka na talaga rito. Anong ginagawa mo? Kung ganyan pa, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis? Bahay ko ito, ako ang dapat tumawag ng pulis. Si Hanshu mismo ang nagpapatira sa akin dito. Kung gusto mo pang maging si MRSC, payo ko, huwag kang makialam. Dahil kung wala si Hanshu, wala ka. And Roxy, kung gusto mong maging KFC, ikaw na. Sino ba nang may gusto niyan? Papa, regalo mo ba ito para sa akin? Ang ganda. Music bots ang tawag dito. Pakinggan mo. Kapag na-miss mo si Papa sa hinaharap, pakinggan mo lang ang tunog ng music bots. Ang ganda ng tunog. Salamat, Papa. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Tanong ko sa iyo. Isang music box lang naman yan. Babayaran na lang kita. Bayaran mo ako. Ano nang ibabayad mo? Puso ng anak mo ang ibabayad mo. Patay na ang anak mong babae, Kiao Mo Sheng. Kahit may puso, ano naman? Anong pinagtatawa mo? Tumatawa ako. Okay lang. Hindi kita kailangang palampasin. Una, inisip kong wala kang alam. Dahil pareho tayong babae. At parehong ina. Pwede kitang palampasin. Pero ngayon, nararapat kang mapunta sa impyerno. Huwag kang magyabang. Ako na ang nasa puso ni Hanshu ngayon. Wala ka ng asawa't anak. Kawawa ka talaga. Sana kayong dalawa ng putay magtagal. Umalis ka dito bago matapos ang araw. At ibalik ang lahat sa dati. Kung hindi, haharapin kita sa korte. Sino siya? Kailan mo siya nakilala? Ang may ganyang kotse. Noong sinabi sa akin ni Wan King, hindi ako naniwala. Akala ko ba't ganyan ka pala talaga? Wala kang karapatang magtanong sa akin. Ikaw ang dapat kong tanungin tungkol sa bahay ng mga magulang ko. Bakit mo ipinagkaloob sa kabit mo? Huwag kang magsinungaling. Naawa lang ako sa kanilang mag-ina. Ikaw, huwag mong ipagpalagay na ganyan din ang iba. Si Han Zhao. Mga nahas ka pa man pa sa langit. Na malinis ang relasyon mo kay Xia Wan King. Masyado kitang pinalaki, kaya nawala sa lugar. Mula ngayon, titigilin ko ang lahat ng card mo. Si Han Zhao.
Unti-unti, lalapit ka sa impyernong inihanda ko para sa inyo. Ayoko muna, wala pang official announcement. Huwag kang mahiya. Kumakalat na yan sa buong ospital. Kung hindi nagkataon, paano namin malalaman? Ihanda mo na ang handaan. Ay naku. Sana nga buhay pa si Nyan. Pero hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Yung Director Wu. Gusto kong tiyakin, ang anak ko ba? Talagang gumaling na at nakalabas? Totoo yan. Masayang-masaya ang asawa mo noon. Mabuti naman, mabuti. Sabihin mo, si Director si mismo ang gumawa ng operasyon. Bakit pa niya ako inulit-ulitan? Baka hindi niya anak ang batang lalaki? Hindi naman siguro. Kung hindi niya anak, bakit siya nagpapamigay ng pera sa ospital? Araw-araw siyang pumupunta sa kwarto, pati bayad sa ospital. Si Director si ang nagbayad. Kung ibang bata yan, bakit ka nag-abot ng pera at tulong ng ganito? Nga, kung sasabihin mong hindi anak ni Iyar Wu ang batang ito. Kahit ako, hindi maniniwala. Siguro nang isip lang ako. Ngayon, ang sa akin, hindi ko ito pakakawalan. Han Xiao, ang tagal-tagal mo nang hindi nakakatikim ng luto ko. Tikman mo kung ano na ang galing ko ngayon. Walang duda sa galing mo. O, nga pala, hindi pa uminom ng gamot si Lel, di ba? Ay, muntik ko nang makalimutan. Nasa loob, kunin mo na lang para sa akin, Sage. Hindi pa rin ba nakikita si Han Xiao? Totoo ba ang report na ito? Anak ko si Lel? Han Xiao, parang wala kang nakita. Pwede ba? Ayokong sirain ang buhay mo ngayon. Wala akong hinahangat. Ikaw, hayaan mo na lang kaming mag-ina, mabuhay o mamatay. Hanggang kailan mo pa ako itatago? Anak ko si Lel. Ano ba talaga ang nangyari? Han Xiao, noong nagkaroon ng problema sa pamilya ko, ayokong maging pabigat sa'yo, kaya umalis na lang ako. Pagkatapos, nagkaroon ako ni Lel. Pero ikakasal ka na, ayokong makabala. Gusto ko sanang sabihin sa'yo. Sa lahat ng mga taong ito, nandito ka pa rin sa puso ko. Aking, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Kusa kong ginusto ito. Wala akong hinihingi. Hayaan mo na lang kaming mag-ina ni Lel na manatili sa tabi mo. Lel, tawagin mo na si Papa. Nanay, talaga bang si Tito siyang papa ko? Ang saya-saya. Talagang papa ko si Tito. Hindi na ako batang kalye. Papa, heto. Tuloy lang. Bakit tumigil ka? Bakit mo dinala ang napakaraming tao? Umuwi lang ako sa sarili kong bahay. Manahimik ka na lang. Halika, halika. Kunan niyo ng close-up, bilisan niyo. Hindi ba ito malinaw na ebidensya ng pangangalo niya? Huwag nyo ng kunan. Naglalambingan kayong dalawa sa bahay ko. Parang hinihintay niyo lang akong mahuli kayo, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Malinis ang aming dalawa. Mahal. Paalisin mo na ang mga nagvi-video. Malapit na akong ma-promote. Huwag mong ipakita sa iba. Mukhang masyado akong mabait. Kung ayaw ninyong lumipat, ako na ang magpapaalis sa inyo. Talaga bang gagawin mo ito ng ganito? Ito ang lahat ng gastos mo para sa kanilang mag-ina habang kasal tayo. Oh, nga pala. Ang ebidensya ng pangangalunya mo habang kasal tayo. Inaayos ko na rin. Tayo. Magkita na lang tayo sa korte. Ang masamang babae, ang masamang babae. Ete Mosheng, nagkakamali ka talaga. Hindi namin ni Lel gustong sirain ang pagsasama ninyo. Mas mabuti pang umalis na kami ni Lel agad. Sage. Gusto mo bang maghiwalay? Bahala ka, gusto kong makita. Kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Huwag mo nang alalahanin iyon. Papa, ang tagal mo nang hindi dumadalaw kay Nian. Namimiss ka na ni Nian. Nyan. Huwag kang umalis, Nyan. Mosheng. Ano na naman ang gagawin mo? Kamusta na si Nyan nitong mga nakaraang araw? Pinahanap ko na sa iba ang donor. Ngayon mo lang naalala si Nyanyan? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Kami ni Nyanyan.
Ayaw na naming makita ka habang buhay. Ako ang ama ni Nyanyan. May karapatan akong makita si Nyanyan. At maami akong biniling laruan, pati ito. Yung dati kasi siya na, kaya kumuha ako ng bago. Ilang mahal ang pinuntahan ko para lang makuha ito. Tingnan mo, pareho ba? Kunin natin ang maliit na kuniho. Ang galing mo, Papa. Pa kay Nyanyan. Gusto ko kayong dalawa ni Mama. Alam ko. Maami akong nagawa na nakasakit sa inyo ni Nyanyan. Pero walang ama ang hindi nagmamahal sa anak niyang babae. CJ, pumunta ka bukas sa lumang bahay. Hintayin ka namin ni Nyanyan. Tungkol kay Nyanyan, may napaka-importanting bagay akong sasabihin sa iyo. Handa ka na bang sabihin sa kanya ang lahat? Siya pa rin ang ama ni Nyanyan. May karapatan siyang malaman ang totoo. At may iniwan siyang mensahe para sa iyo bago siya pumanaw. Tutuparin ko ang huling hiling niya. Kung desidido ka na, gawin mo. Tandaan mo. Nandito ako para sa'yo. Tara na. Nyanyan. Matagal ka na palang hindi nakikita ang iyong tatay, di ba? Nangako si tatay kay nanay. Napupunta siya ngayon para makita ka. Pagdating ng panahon, sasabihin ni nanay kay tatay na wala na si Nyanyan. Pero huwag kang mag-alala. Tutuparin ni nanay ang iyong huling hiling. Mabubuhay siya ng masaya. Si Hansao. Si Nyanyan, siya ay talagang Nagpakamatay na. Nagpakamatay si Wanting. Kailangan kong puntahan. Sa susunod na pagkikita natin. wala nang susunod si Hansao. At wala nang pagkakataon na makita si Nyanyan. Nyanyan, ito ay isang napakapabayang magulang. Sa susunod na buhay, huwag mo na siyang piliing maging tatay. Dahan-dahan lang. Lahat sila magbabayad. Excuse me, salamat. Wanking, kamusta ka na? Hanshao, huwag mo na akong pakialaman. Hayaan mo na akong mamatay. Ang hiling ko lang, pagkatapos kong mamatay, alagaan mo ng mabuti si Lel. Wala na siyang nanay, ikaw na lang ang natitira. Ano ba yang sinasabi mo? Maliit pa si Lel. Paano mo siya pababayaan? Lagi akong maling akala ni Ate Mosheng. Nawalan na rin ako ng trabaho. Kinumpis ka na rin ang bahay. Walang matitirhan si Lel kasama ko. Hindi na ako mabubuhay. Naku, kawawa naman. Maliit pa ang bata. Napakasama talaga ng babaeng yan. Wala ng trabaho ang mga itim. Malapit nang magbayad. Sana, pagkatapos kong mamatay, titigil na si Ate Mosheng. Bata pa lang siya. Anong ginagawa mo, Wanking? Hayaan mo na akong mamatay. Kapag namatay na ako, saka lang mabubuhay si Lel. Sige, ikaw. Kung gusto mong mamatay, gusto mo bang tulungan kita? Mosheng, ano ba yang sinasabi mo? Buhay to. Grabe na talaga. Hindi karapat dapat maging tao ang babaeng yan. Ano nang nangyayari? Kumain ka nga, bakit hindi ka kumakain?
Mamamatay ka ba kung hindi ka kakain? Hindi na ako makapagpigil. Ngayon talaga ay ayusin ko siya. Huwag, huwag. Si Hansaw. Mukhang wala kang alam tungkol sa babaeng ito sa harap mo. Kung ayaw mong kumain, ako na lang ang kakain para sa iyo. Mosheng. Mosheng. Magmadali ka, maligo na tayo. Huwag mo akong hawakan ng maruming kamay mo. Kung mamamatay na ako, hayaan mo akong magsabi ng ilang huling salita. Paulit-ulit mong sinasabing ako ang sumira sa buhay mo, nawalan ka ng bahay at trabaho. Kung may lakas ka, sabihin mo nga, saan galing ang bahay at trabaho mo? Asawa ko ang gumastos para sa bahay mo at nag-ayos ng trabaho mo. At siya rin ang nag-alaga sa anak mo. Bawat sentimo mong ginastos ay mula sa aming mag-asawa. Kung tutusin, kami ang nagpalaki sa iyo, di ba? Mosheng, tumigil ka na, maligo muna tayo. Sinanyan ay nahintay sa pag-araw. At isa pa, ibinigay mo ang puso ng aming tunay na anak na babae. Bilang donor para sa anak niya. At ngayon, may mukha ka pang banggitin si Nyanyan? Kabit pala siya. Parehong lalaki at babae. Talagang masama sila. Muntik na kaming maloko. Mosheng, tumigil ka na, mahalaga ang kalusugan mo. Ano man ang sabihin natin, pag-usapan natin mamaya. Kung mamamatay, matagal nang namatay. Subukan mo rin ang sarap ng sleeping pills na ito. Matamis na candy. Dapat mag-artista ang kabit mo. Talagang karapat dapat siyang maging best actress. Wala akong sasabihin sa iyo dahil sa iyong bulag na kabaitan. At kahangalan kaya nasira ang buhay mo. Anong nangyari kay Nyanyan? Lumala ba ang kanyang karamdaman? Hindi mo malalaman kailanman. Kabit talaga. Parang si Zhao Benshan. Tigilan na ang pagre-record. Alis na tayo. Lahat ng mahalaga sa iyo. Papaniwalaan kong mawawala. Dito muna kayo tumira. Hahanap ako ng bahay para sa inyo. Han Xiao. Hindi mo kami pababayaan. Ako at si Lel, di ba? Anak ko rin si Lel. Hindi ko siya pababayaan. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Pwede ba akong matulog dito ngayong gabi? Sa ospital na lang ako matutulog. Maaga kayong matulog. Dian Wang, Hanzhao, ano ba naman yan? Sa ganitong mahalagang pagkakataon, paano mo nagawa to? Hindi po, Dian Wang. Malaking pagkakamali lang, tutungkol sa pag-promote ko bilang Deputy Dian. Malapit na dumating ang bagong Dian, ang usapin mo. Pagdating niya na lang natin pag-usapan. Salamat po, Dian. Young Miss. Kumakalat na ang mga tsismis sa buong ospital. Tungkol sa pag-appoint kay si Han Zhao bilang Deputy Dian. Hello, inay. Siksiyaw siya po ito. Ang tagal na ninyong hindi umuwi ni Han Zhao para dumalaw. Umuwi na kayo para kumain dito. Lulutuin ko ang paborito mong braised pork. Sige po, inay. Uwi po ako. Miss, talaga bang uwi ka? Maaga pong namatay ang nanay ko. Itinuring niya akong tunay niyang anak. At siya pa rin ang lola ni Nyanyan. Tulungan mo akong maghanda ng regalo. Miss, susunduin kita mamaya. Sage, Uncle Lee. Nakakadismaya ka talaga, kahit na may konting hindi pagkakaunawaan tayo. Huwag kang magpakababa, paang tatay mo na siya. Mas mabuting asikasuhin mo muna ang sarili mong problema. Ang mga problema ko, wala kang karapatang makialam. Nandiyan na si Xiao Sheng. Naku, hindi mo naman kailangang magdala ng maraming bagay. Napakagalante mo, nagpadala ka pa ng maaga. Dapat lang po, inay. Alam mo pa palang umuwi, paano mo inalagaan si Xiao Sheng? Pumayat siya, halika Xiao Sheng, pasok na tayo sa loob. Nagluto ako ng paborito mong braised pork. Ngayon, pwede kang kumain ng marami.
Maga pa lang, ginawa ko na ito para sa iyo. Kumain ka ng marami para lumakas ka. Salamat po, inay. Pamilya tayo, huwag kang magsabi ng salamat. Xiao Sheng, kung may nagawa mang mali si Han Zhao, sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Inay. Sa totoo lang, tapos na kami ni si Hanzao. Ay naku, nakalimutan ko, may dalawa pa palang bisita. Pasok na, Han Zhao. Sister Mo Sheng, nahuli ako. Bakit ka nandito? Lel, naalala mo ba lahat ng sinabi ni Mommy sa iyo? Mabait ka, ang kapalaran nating mag-ina ay nakasalalay sa iyo. Lola, aray. Kaninong bata ito? Wala akong apo na ganito kalaki. Paumanhin, nagkamali kami ng tao. Momme, sa ang lola. Nakita ko na ang litrato ni daddy at niya. Litreto. Wan King, ikaw ba si Wan King? Tita Si, matagal na tayong hindi nagkita, ikaw nga si Wan King. Naku, mula nang maghiwalay kayo ni Han Xiao, wala na akong balita sa iyo. Kaya ang batang ito, siya kaya? Anak ko at ni Han Xiao si Lel. Lel, tawagin mo ang lola. Lola, iaray ang apo ko, may apo na rin ako sa wakas. Bakit mo sila dinala dito sa bahay? Kung hindi mo ako itinatago, hindi ko malalaman na may apo na ako. Halika, Lel, umupo ka sa tabi ng lola. Sig, umupo ka sa loob. Kukuha ako ng pagkain para sa inyo, kanin. Lel, kumain ka ng marami mamaya. Xiao Sheng, ang totoo, tinawag kita ngayon. Dahil may hihilingin ako. Si Lel ay anak ni Han Xiao. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Si. Ang ibig kong sabihin, gusto kong ampunin niyo ni Han Xiao si Lel. Sa ganito, si Lel ay opisyal ng magiging miyembro ng pamilya Si. Gusto mong ampunin ko siya. Alam mo ba na para iligtas siya ng anak mo? Ibinigay niya ang donor para kay Nyanyan? Alam mo ba na si Nyanyan ay aray? Tama na, pareho namang anak ng pamilya Si, kanino man gagamitin. At saka, sa posisyon ni Hanzo ngayon sa ospital, hindi mahirap humanap ng bagong donor sa hinaharap. At saka, laging gusto ni Nyanyan ng kuya, di ba? Hanggat kasama ako. Sila ni nanay ay magiging kabit at anak sa labas lang. Ang usapin ng pamilya, si ay hindi mo desisyon. Han Xiao, Han Zhao. Ano ka ba? Kayong mga ye. Nakakasuka talaga kayo. Mga ye. Parang bulag ako. Tita, huwag kang magalit. Mosheng. Mosheng, Bakit? Hinabol mo pa ako. Gusto mo pa bang masaktan? di ba pwedeng mag-usap tayo ng mahinahon? Malapit na akong ma-promote. Sa ngalan ng dating pagkakaibigan, pwedeng huwag ka na lang magulo sa ospital? CJ. Maliban na lang kung maghiwalay tayo at ikaw ang umalis ng walang dala, saka ako titigil. Huwag kang magpakalabis. Malapit na akong maging vice president. Maganda ang kinabukasan ko. Talagang handa kang iwan ako? Wala akong pakialam kung ano ka, kung di ka papayag sa hiwalayan. Huwag kang magpahiwatig dito, maganda ang asong di nakaharang. Han Xiao, nakauwi ka na. Lahat ng luto ngayon, paborito mo. Ako na yan. Nasaan si Lel? Sinundo na ni Lola. Han Xiao, alam mo ba kung anong araw ngayon? Anniversary natin ng pagiging magkasintahan. Dati, lagi kang may sorpresa para sa akin. Ang bilis ng panahon, malaki na si Lel. Samahan mo akong uminom. Ay, huwag na. Galit ka pa ba sa akin? Noon, wala akong magawa. Sa mahabang panahon, mag-isa kong pinalaki si Lel. Minsan, kailangan kong isipin muna ang sarili ko. Six na. Alam kong mahirap ang mga nakaraang taon para sa iyo. Bukas, walang surgery. Samahan kita uminom. Sek,
Han Xiao, kumain ka pa ng gulay. Han Xiao, anong nangyari sa iyo? Pagod ka ba? Masama ba ang pakiramdam? Baka gusto mong umuwi muna at magpahinga. Alam ko, marami kang gustong gawin nitong mga nakaraang araw. Pero kahit anong mangyari, kailangan mong kumain ng maayos. Sige, sige, alam ko na. Bakit parang titoli ka na, ang daldal mo? Ang daldal. Anong nangyari ang saya-saya mo? Pag inaantok ka, may naghahandog ng unan. Iniisip ko pa kung saan kukuha ng matibay na ebidensya. Eto na, may nagdala. Nakita mo na ang mga litratong ito. Wala ka talagang ibang iniisip. Meron. Talagang ikaw pa rin. Sayang lang, bakit di pa marami ang ipinadala? Gustuhin ko siyang paalisin ng walang dala. Mukhang kulang ang isa. Okay lang kung walang ebidensya, hahanap tayo. One King. Han Xiao, gising ka na. Ako, aalis na ako. Okay lang. Ayokong sirain ang pagsasama niyo ni Ed Mosheng. Nakakaistorbo na rin ako sa'yo ng matagal. Alis na kami ni Lel ngayon. Tama na. Kasalanan ko lahat. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Dito na kayo tumira ni Lel. Tama na yan. Ay, uwi ka na. Lel, may kausapin si Lola sa daddy mo. Kunin mo to, dun ka maglaro. Anong nangyari? Ayaw ni Kiao Mosheng na ampunin si Lel. Naku, hindi pwedeng palabasin ang apo ng pamilya si. Anong plano mo? Anong gusto nyo? Diborsyo. Tapos pakasalan mo si Chawan King. Para maging tunay na apo si Lel ng pamilya si. Hindi pwedeng ganun. Ma. Sobra na ang nasaktan ko si Mosheng. At si Nyanyan. Hindi na pwedeng magkamali pa. Bibigyan ko sila ng malaking halaga para magkaroon ng magandang buhay. Kapag namimiss nyo si Apo, tawagin nyo lang si Lel. Hindi pwedeng ganon. Kung ganon, si Lel. Laging tatawagin anak sa labas. Hindi pwedeng ganon. Hindi ganon. Kahit anong mangyari, hindi ko na masasaktan si Mosheng. At saka, mahalagang panahon ito para sa promotion ko. Huwag na tayong magkagulo, Ma. Sek. Malaki ka na, hindi mo na kailangan ang nanay, di ba? Ikaw na bahala. Naku, huwag kang magalit. Ganon ba talaga sinabi ni Daddy? Ayaw na ba sa amin ni Daddy? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Lele, kailangan mong magtiis ng konti. Kung gusto mo si Daddy, sundin mo ang sasabihin ko, ha? Hello, Ma? Ano yon? Nagtatrabaho ako. Trabaho. Anak mo, may nangyari na. Ano? Sige, pupunta ako agad. Si Lel ang panganay na apo ni Lola. Ano ang nangyari, Lel? Bakit ka nasugatan? Alam mo pang mag-alala sa bata, kung hindi dahil sa'yo, na hindi mo binibigyan si Lel ng karapatan. Hindi siya matatrato na masama at masasaktan. Nanay, hindi ko sinisisi si Han Xiao. Kung may sisihin ka, ako na lang. Ako ang nagpumilit na ipanganak si Lel. Kaya siya napapahamak dahil sa akin. Okay lang ako, kawawa lang si Lel. Kakagaling lang sa operasyon. Masakit ba, Lel? Hindi masakit, Lele. Kasi tinawag nila akong anak sa labas. Kaya ako nakipag-away. Hindi naman ako magagalit si Daddy, di ba? Masama ang pakiramdam ni Lele. Paano ka naman iwan ni Daddy? Kasalanan ni Daddy. Hindi kita naprotektahan. Hindi talaga ako mabuting ama. Han Xiao. Alis na kami ni Lel agad. Para hindi ka na mahirapan. Huwag. Ako na ang bahala sa problema. Pirmado na ang divorce papers. Pera at bahay akin. Ikaw at si Nyanyan, wala kayong makukuha.
Kung ayaw mo, may ebidensya ako ng pangangaliwa mo sa file. Pwede rin tayo sa korte. Isang hiling na lang. Pwede ba kitang makita ulit, Nyanyan? Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang nagpabaya. Kaya, hanggang sa huli, hindi mo na siya makikita. Kamusta na ang katawan ni Nyanyan ngayon? Anong nangyayari? Akyat na ako. Hindi ba naiisip mo? Huli na ang lahat. Bakit ngayon ka lang? Huwag masyadong sakim. Ang taong katulad mo, wala kang karapatan. Mag-isa ka hanggang sa huli. Yan ang nararapat sa iyo. Umalis ka na. CJ. Hoy, sinasamahan mo ang anak mo pa uwi? Ah, Sige, mag-ingat ka. Sabihin mo lang kung may kailangan. Sabi ko na anak ni Director si Yan, ayaw mo maniwala. Parang may kakaiba. Lel, kumain ka ng marami. Ang payat mo na. Hanshao, ikaw rin. Sabi sa ospital. Malapit ka ng maging vice president. Hindi pa sigurado. Hintayin muna ang bagong president. Ikaw ang pinakamagaling na doktor sa ospital ninyo. Mas bibigyan ka ng pansin ng bagong diyan. Dalawang magandang bagay ng sabay. Sa tingin ko, pagkatapos mong makuha ang divorce papers, kumuha ka na ng marriage certificate kay Wan King. Kapag nakapangalan na si Lel sa family registry, saka lang ako mapapanatag. Nay, Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. hanggang kailan mo pa ito ipagpapaliban? Gusto mo bang patuloy na maapi si Lel? Sa susunod na linggo ang kaarawan ni Lel. Sa tingin ko, gagawin kong malaking selebrasyon. Gusto kong malaman ng lahat na si Lel ay anak ng pamilya Si. Para malaman nilang may tagapagmana na ang pamilya natin. Sage, sundin natin ang sinabi mo. Ibobook ko ang pinakamaganda para kay Lel. Eddie sa John Howe Hotel na lang. MMAMM. Salamat, Ma. Sa susunod na linggo, ang ika-negatibo 100 araw ng pagpanaw ni Nyanyan. Ano ang plano mo? Mahilig sa katahimikan si Nyan Yan. Sa hotel ng Kiao Group na lang gawin. Sage, kakausapin ko ang Junhao Hotel. Ero, Direktahin mo na lang, Tito Lee. narinig ko na nagpa-reserve din si Hanshao sa Junhao Hotel. Pa daw sa birthday party ni Xiachen. Ang laki talaga ng gastos. Mukhang Nakalimutan na niya. sinyanian ng tuluyan. CJ, kung mag-celebrate siya, gagawin kong mas masaya ang kanyang party. Magandang araw po, mga bisita. Maligayang pagdating. Talagang first class ang hotel na ito, kahit ang pinto ay napakaganda. Siyempre naman, para sa apo ko, dapat ang lahat ay pinakamaganda. Hoy, binata, ang Crystal Hall na nareserba namin, ito ba ang pinakamaganda sa hotel ninyo? Naman, ang Crystal Hall na nareserba ninyo, dito po tayo. Tara na, apo. Hoy, binata, anong hall ito? Ito po ang Dragon Phoenix Hall. Dragon Phoenix. Ay, maganda ang pangalan nito. Si Lel ninyo, hindi ba siya ang pinakamagaling sa lahat? Ay, palitan mo na lang itong hall. Baka hindi po ninyo ito mapalitan. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino kami? Anak ko, panghinaharap niyan. Ang Deputy Director ng Huiren Hospital. Takot ka bang hindi namin mababayaran? Hindi ito tungkol sa pera. Itong Dragon and Phoenix Hall ay para lang sa aming boss ang may hawa. At ngayon, nakabook na ang hall na ito. Sige na, okay din naman ang Crystal Hall. Tara na, huwag nating patagalin ang handaan. Handa na ang lahat. Sige. Nyan Yan, hindi ba't gusto mong makita si Papa? Malapit nang umuwi si Papa para bisitahin ka.
Anong hall to? Ang baba ng kisame, parang nakakasakal sa pakiramdam. Sabihin ko sa'yo, paano pwedeng si Kiao Mo Sheng yon? Mali lang siguro ang tingin ko. Paano siya? Makakarelate sa may-ari ng John Hao Hotel. Ayoko talaga sa Crystal Hall na to, parang salungat sa pamilya natin. Sasabihin ko na palitan nila ng Dragon and Phoenix Hall. Hayaan mo na, ma, huwag ka nang magulo. Paano pwedeng hayaan na lang? Birthday ng apo kong si Lel ngayon. At nandito mga katrabaho mo, sinusuportahan kita. Pinangako niyo sa amin ang pinakamaganda, tapos ano ang nangyari? Binigyan niyo kami ng Crystal Hall para lang masabi. Ganito ba talaga ang John Hao Hotel? Inaapi ang mga bisita. Mali po ang intindi nyo. Ang Crystal Hall po talaga ang pinakamaganda. Ang Dragon and Phoenix Hall po ay hindi para sa publiko. Hindi po pwedeng paghaluin yan. Kung bukas ang pinto, para sa tao yan. Palitan niyo nga. Kung hindi, arereklamo kita. Wala po talaga akong magagawa. Ang tagal na, wala pa akong nakikitang bisitang pumapasok. Sinasabi pang nakabook. Sino ba ang nagbook? Papuntahin niyo siya, kakausapin ko. Pasensya na po talaga ngayon. Okay lang, hindi naman nakakaabala. Kung gusto nila, ibigay na natin. Basta huwag lang magsisi. Simulan na natin ang seremonya. Wag muna. Wala pa ang mga bisita. 100 araw na. Dapat humarap ang salarin sa biktima para magsisi. At humingi ng tawad. Magagamit na ba namin ito ngayon? Siyempre. Halika na, apo. Ang aming hotel, para sa mga kagalang-galang na bisita tulad ninyo, ay may styling service. Sumama po kayo sa akin. Sige, tara na. Bakit puro itim lang ang mga damit ninyo? At puti, para bang salamay? Wala pong dapat ikabahala. Ang aming disenyo ay mula sa isang tanyag na taga-disenyo mula sa Paris. Ganito talaga ang estilo nito. Kaya pala, subukan ko nga. Anong ginagawa mo rito? Hindi kaya dahil hiniwalayan ka ni si Han Xiao, kaya nagtatrabaho ka rito. Sana sinabi mo agad. May susuggest sana akong ibang trabaho para sa iyo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Hansu? Anong hiniwalayan ko siya? Siya ang umalis ng walang dala. Lahat ng kanyang pera. Iniwan niya sa akin at kanya niyan. Napakalaki nga ng halaga. At sa totoo lang, salamat sa mga litrato na ipinadala mo sa akin. Kung hindi, wala akong matibay na ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Hindi ito possible. At sasabihin ko, ang ginastos ninyo sa pag-upa ng bulwagan ngayon, pera ko iyon. Huwag ninyong kalimutang bayaran. Bakit patay na si Sinyan? Bakit napakaraming pera ang nakuha mo? Kuripot. Ikaw, isang mamamatay tao. Bakit na ganoon kasaya sa buhay? Binabanggit mo ang pangalan ni Nyanyan. Wala ka bang puso? Hindi ka ba isang ina? Sa gabi. Hindi ka ba natatakot sa multo ni Nyanyan? Na humihingi ng iyong buhay? Patay na ang tao, huwag mo akong takutin. At saka, kusang ibinigay ni si Hancho ang puso. Pinapanggap ko lang si Lel na kahabag-habag para maawa siya. Anong kasalanan ko? At ano ng kasalanan ng aking Nyanyan? Napakabata pa niya. Hindi man lang nakita ng husto ang mundo. Dahil sa iyong kasakiman. Napahiga siya sa malamig na kama sa ospital at hindi naman lang. Nakatawag ulit sa akin ng nanay. Talagang hindi ka natatakot na magbayad sa iyong ginawa? Patay na ang tao, anong kabayaran ang darating sa akin? Sa huli, ikaw ang walang kakayahan. Hindi mo na alagaan ang asawa mo, hindi mo na alagaan ang anak mo. Dilat ang mga mata mo at panoorin mo. Mas magiging masaya ang buhay ko kaysa sa iyo. Dilat ang mga mata ko at panonoorin kita. Kung paano ka magbayad sa iyong ginawa. Bakit ang tagal mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nandito na ang mga bisita, halika na. Mukhang sigurado na ang pag-akyat sa posisyon ni Director C. Gagastos ba talaga ng ganito kalaking halaga para sa birthday ng anak? Siyempre naman. Ano, narinig nyo na ba? May kabit daw si Director C sa labas. Pa sa anak ng kabit niya. Muntik pang mapahamak ang sarili niyang anak. Sino nagsabi nito? Purong kasinungalingan ba? Nakalimutan nyo na ba? Noong panahong itong bata, si Director C mismo ang gumawa ng operasyon. Dahil lang dito, mabuting ama pa rin siya. Sino ang nakakaalam? Hindi mo talaga malalaman ang isang tao. Director Wu. Ah, hahaha. Director C. Congratulations. Welcome. Tingnan mo, kumpleto na ang pamilya mo. At lalo pang angat ang career mo. Naiinggit talaga kami. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Director Wu. Ganap na ba siyang gumaling?
Hindi nyo alam. Noon, pagkatapos operahan ni Director si ang bata, paulit-ulit siyang nagtatanong sa akin, kumusta na raw? Alam naman niya ang kalagayan ng bata, hindi ba? Hahaha, sa palagay ko magsisimula na ang handaan. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sex. Mga kamag-anak at kaibigan, lumapit kayo. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa birthday party ng apo ko. Ang angkan namin, isa lang ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Akala namin mawawalan na ng tagapagmana sa henerasyong ito. Sino ang mag-akalang nagmilagro ang langit? At binigyan kami ng napakagandang apo. Hahaha. Pangalawa, may ipapaalam ako sa inyong lahat. Ang anak kong si Hanshao at ang manugang kong si Wan King ay ikakasal na. Sa tamang panahon, inaanyayahan ko kayong lahat sa kasalan. Hahaha. Bakit mo sinasabi ito? Hindi ba sinabi natin sa susunod na lang? Para naman ito sa ikabubuti mo. Hindi ba't matagal mo nang gusto si Wan King? Ngayong nagkakasama-sama na kayong mag-anak, nakakampante na ako. Ano? Bakit ako nalilito? Hindi ba't asawa na ni Director si ito? Anak, bakit birthday party? Tapos kasalan? Tapos ay rehistro pa sa angkan? Bakit parang lalo akong nalilito? Napakasayang okasyon, bakit hindi ninyo hinintay ang pagdating ko bago magsimula? Kiao Mosheng, birthday ng anak ko ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba kami pwedeng patawarin? Ikaw, isang mamamatay tao, anong karapatan mong humingi ng kapatawaran? Mosheng, birthday ni Lel ngayon. Dahil sa bata, huwag ka sanang mag-aksaya ng oras. Birthday? Si Hanshao, tanungin mo ang sarili mo gaano katagal na. Ang hindi mo pagdiriwang ng maayos sa birthday ni Nyanyan? Hindi ba't anak mo rin si Nyanyan? Anak, sa pagiging maginang tayo. Ayokong gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Kung lalabas ka na lang dito ngayon, para sa akin, wala nang nangyari noon. Si Nyanyan ay mananatiling apo kong mahal. At ikaw ay tuturing ko pa rin bilang. Ay naku, Bakit ako ang aalis? Kayong mga tao ang dapat umalis? Secretary Lei, ang Dragon Phoenix Hall na ito, may mga taong dapat na magbalik nito. Tama. Ako ang nag-reserve ng Dragon Phoenix Hall na ito, kung hindi dahil sa inyong mga pakikialam. Paano ninyo ito nagamit? Ngayon, oras na para ibalik ito. si Ed Mosheng, pagkatapos makipag-divorce kay Hanshao, naghanap ng bagong pag-ibig. Kaya ang Dragon Phoenix Hall na ito ay para sa inyong kasal. Ang paggamit namin dito ay talagang hindi tama. Kumpletong kalokohan. Alam ninyo kung sino siya. Oo, alam ko na kung sino ka na. Malubha na, kailangang operahan agad. Hindi na pwedeng mantala. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ilibing na ang bata. Halos 100 araw na ngayon, di ba? Ito rin ang mga inihanda mo para sa kanya? Director Son, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa noon. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ay gustong gamitin ang function hall. Tiyak na may napakahalagang bagay siyang gustong gawin. Huwag mo na siyang pahirapan. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong bagay ang mas mahalaga pa sa kaarawan ng apo ko? Oh. Iyarwu, baka nalinlang kanya. Ikaw. Dumating ka ba dito para ipagtanggol siya? Ay naku, ay. Ita, huwag kang magsalita ng ganyan. May asawa na ako. Hindi ko magagawa ang bagay na labag sa pamilya at pag-asawa. Hahaha. Hindi katulad ng disiplina sa pamilya si. Nasanay na sa mga ganitong bagay. Talagang, ang taong marumi ang isip, lahat ng nakikita ay marumi. Inay, huwag ka nang magalit. Mahalaga ang party. Tatanungin ko kayong muli. Sigurado ba kayo hindi aalis at hindi magsisisi? Mosheng, hindi talaga kami alis. Si Lele ang anak ko. Ayokong masaktan siya. Kung gayon kayo, huwag kayong magsisisi. Nyan. Narito na ang nanay para dalhin ang tatay sa iyo. Impossible ito. Impossible.
Paano mamamatay si Nyanyan? Iyarwu, nakalabas na sa ospital si Nyanyan. Sabihin mo. Iyarsi, wala namang Nyanyan. Hindi ba si Lel ang anak mo? Nakalimutan mo, pagkatapos ng operasyon mo noon, nagbigay ng red envelope ang buong ospital. Kawawa naman ang isa pang bata. Dahil walang puso na magagamit. Namatay ng araw na iyon. Dapat ngayon ang ika-negatibo, 100 araw niya. Pakikiramay. Nyan. Nyan. Si Hanzao. Nakahiga si Nyan sa kama. Gusto ka sana makita bago mamatay. Nasa operasyon ka ni Xetayanle. Nung sinunog si Nyan, nasa silid ka nila ng ina at anak. Nung libing ni Nyan, lumingon ka at hinanap siya. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ikaw mismo ang pumatay kay Nyan. Nyanyan, mali ako. Hindi ako karapat-dapat maging tatay mo. Hindi ako karapat-dapat. Dalhin mo ako. Anong silbi ng buhay mo? Kahit anong gawin, hindi na babalik si Nyan. Hanzao, nandito pa kami ni Lel, kahit anong mangyari. Hindi ka namin iwan. Hindi ka nagsasalita. Muntik ko nang makalimutan ka. Pero sinabi ko, kahit sino na nagsaktan kay Nyan, pagbabayarin ko si Hanzao. Ito ba ang mahal na mahal mo? Isang mamamatay tao na patay na. Huwag mo akong takutin. At saka, kusang ibinigay ni si Hanzao ang puso. Pinagdrama ko lang si Lel para magmukhang kawawa. Anong mali ko? Sa huli, wala kang kakayahan, hindi mo malagaan ang asawa mo. Hindi mo malagaan ang anak mo. Xiawan King. Gaano ba karami ang nilinlang mo sa akin? Ginawa lang niya ang video. Lahat yan, alam mo kung anong klaseng tawa ko. Hanzao, ako ang sasaksi. Nasa labas ako ng dressing room noon. Totoo lahat ng sinabi niya. Hindi fake si Hanzao. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Ikaw ang pumatay kay Nyanyan. Dapat kang mamatay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ang nanay ko. Si Hanzao, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Patay na si Nyan. Kahit na ako ay kasabwat. Ikaw ang mastermind. Bilang isang ama. Bilang isang doktor. Pumatay ka sa sarili mong anak. Sa huli, ikaw ang dapat mamatay. Tatay, miss na miss kita. Lahat ng ibinibigay ni tatay, gusto ni Nyan. Ang bait-bait ni Nyanyan. Tatay, malapit nang mag-birthday si Nyan. Saan tayo pupunta? Gusto ko talaga kayo ni nanay at tatay. Si Hanzao. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa nangyari kay Nyan. Maghanda ka na lang. Napagbayaran ang mga kasalanan mo sa buhay mo. Kasalanan talaga, magandang birthday party. Bakit naging ganito? Tatay, apo mo rin si Nyanyan. Wala ka bang kahit konting lungkot?
Wala na si Nyanyan, ang mga nabubuhay. Kailangan pa ring mabuhay ng maayos. Wala na akong apo. Kaya ang pinakamabuti para sa apo ko. Ano ba talaga nangyari kay Lele? Hindi pa sigurado. Posibleng epekto pa rin. Kailangan pa na masusing pagsusuri. Gumaling na siya. Bakit ganito? Siguradong si Kiao Mosheng. Sigurado siya. Sinadya niya sa araw na ito para saktan si Lel. Tama na, hindi pa basa pa. Ang pinakamahalaga ngayon, alamin kung bakit hinimatay si Lel. May meeting pa ako mamayang hapon. Hanshao, pakiusap, iligtas mo si Lel. Alam kong mali na ako. Pero si Lel, anak mo pa rin siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Mabubuhay si Lel. Dumating na ang bagong direktor mamayang hapon. Kapag naging deputy director na ako, mas maaming resources para iligtas siya. Hanshao. Ako at si Lel, ikaw lang ang meron kami. Alam na ni si Hanshao ang totoo ngayon. Ipagpapatuloy mo pa ba? Sabi ko na. Gugustuhin kong mahulog sila mula sa ula. Mawalan ng dangal. Mawalan ng lahat at hindi magandang mamatay. Ngayon, masaya at buo ang pamilya nila. Samantalang ang aking ni Anian ay nag-iisa. Paano ako titigil? CJ, malapit na ang oras. May mahirap na laban pa mamayang hapon. CJ. Kaya't sama-sama tayo. Humingi ng katarungan para kay Nyanyan. Sino kaya itong bagong deputy director? Nalampasan pa ang lahat ng deputy director. Diretsong appoint. May narinig akong balita. Daw ay tagapagmana ng Kiao Group. Si Kiao Mosheng. Top boss ng ating Huasheng Group, ang tagapagmanang ito. Bakit hindi hotel o real estate ang pinapangasiwaan? Dito pa sa maliit na ospital natin? Sino ang nakakaalam ng iniisip ng boss? Kaysa isipin yan, isipin na lang natin. Kung sino ang bagong deputy director natin. Mukhang mabait, hindi pala ganoon sa totoo. Kumpleto na ba ang lahat? Alam na siguro ng lahat, ang inaantay nating bagong direktor ay magsisimula ngayon. Diretso na, sabay-sabay nating palakpakan. Ang bagong direktor nating si Director Yao. Umupo na kayong lahat. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako ang bagong direktor ng Huashan Hospital. Si Kiao Mosheng. Mosheng, paano? Director C, huminahon ka, umupo ka muna. Baka hindi masyadong kilala si Director Kiao, pero ang nagtatag ng ating Huasheng Hospital, si GNG, Gumingshu, ay ang ina ni Director Kiao. At ang Huasheng Hospital ay bahagi ng Kiao Group. Hindi ko na kailangang ipakilala pa sa inyo si Kiao Shi. Alam kong may pagdududa kayo sa pagtanggap ko bilang bagong direktor. Totoo, hindi ako galing sa medisina. Kaya hindi ako makikialam masyado sa trabaho ninyo. Narito ako ngayon para mag-anunsyo ng dalawang bagay. Una, si Vice Director Wang ay magretiro na, kaya bakante ang posisyon ng Vice Director. Kaya ang bagong Vice Director ay si Gokson Si ang bagong Vice Director. Vice Director Gyu. Kumusta? Ako si Gokson Si. Ah, si Professor Gutsunji pala. Akala ko nasa ibang bansa pa siya. Hindi ko inaasahan narito siya sa ating ospital. Siya ay isang kilalang profesor sa medisina sa buong mundo. Sa ganito, ang ating Huashan Hospital ay tataas pa ang antas. Hindi ako sang-ayon. Sa kaanasan, ako ang pinakaangkop na kandidato para sa vice-director. Alam ko, Mo Xiao.
Galit ka pa rin sa akin dahil kay Nyan. Pero hindi mo dapat gamitin ang posisyon mo para sa personal na paghihiganti. Paghihiganti. Pasensya na. Hindi ka karapat-dapat. Si Ifigu ay nag-aral sa ibang bansa at ako ang nag-hire sa kanya ng may mataas na sweldo. Para maging vice-director. Kung may pagdududa ka rito, maaari kang magreklamo sa grupo. Pero, Jihi si Hansao, ang pangalawang bagay ay tungkol sa iyo. Si Hansao, habang ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nareklamo ng pamilya ng pasyente. Bilang direktor ng ospital, may karapatan akong tanggalin ka. Ikaw ay tinanggal na. Impossible. Impossible ito. Ito ay paninirang puri. Hindi ko tatanggapin. Siyempre, may ibang posibilidad. Maliban kung makakuha ka ng pahintulot mula sa pamilya ng pasyente, kami naman, ay maaaring maging mapagbigay sa iyo. Director C, kalmahan mo. Nasaan ang pamilya ng pasyente? Kaharapin ko siya. Ako ang nanay ni Sinyan, ang pamilya ng pasyente. Si Hansao, habang ikaw ay nagtatrabaho, ginamit mo ang iyong posisyon. Para kunin ang puso para kay Nyan ng walang pahintulot. Dahil dito, namatay si Nyan. Ano sa palagay mo? Magpapatawad ba ako sa iyo? Sige, mukhang wala kang ibang sasabihin. Kaya maigi pang mag-empack ka na at umalis. Hindi ka welcome sa Huashan Hospital. Hindi pwede, hindi pwede. Nakikiusap ako. Huwag mo akong tanggalin. May sakit si Lel. Kailangan ko siyang pagamutin. Bakit mo naisip na maawa ako? Sa buhay ng anak ni Xiawan King. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Nyan. Alam ko, pero anak ko si Lel. Nagkamali na ako noon, hindi na ako pwedeng magkamali ulit. Kaya sa dating pagkakaibigan, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pagkatapos mong gamutin si Xiawan, aalis ka na sa ospital, hindi ka na empleyado dito. Mula ngayon, hindi ka na rin ama ni Nyan. At hindi mo na siya pwedeng dalawin habang buhay. Pangalawa, manatili ka sa ospital bilang chief. Mananatiling anak mo si Nyan. Pero mula ngayon, puputulin mo na ang ugnayan mo kina Xiawan King at anak niya. Pumili ka. Ano ang pipiliin mo? Si Hansao, hindi pwedeng gusto mo lahat. Dahil pinili mo ang anak mong lalaki. Hindi ko na pwedeng maging ama ng anak mong babae. Patas naman, di ba? Bakit mo ako ginaganito? Sino ba talaga ang may kasalanan kung bakit tayo napunta sa ganito? Kung hindi mo pa ulit-ulit na pinili ang mag-ina nila. At iniwan kami ni Nyan. Sana buo pa rin ang pamilya natin ngayon. Ngayon, sinasabi mo na ako ang naninikip sa'yo. Alam ko. Pero parehong anak ko sina Nyanyan at Lel. Hindi ko na kaya. Ayokong makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. Anak na lalaki o anak na babae. Ikaw ang mag-isip. 3. 21. Si Lel ang pipiliin ko. Si Hansao. Hindi ka nga nagpabigo sa akin. Kung ganoon, tulad ng gusto mo. Simula ngayon, ama ka na lang ni Xiawan. Sana huwag kang magsisi. Atay. Hindi ako magaling na tatay. Pasensya na. Hansao, naging assistant diyan ka na. Maliligtas na si Lel, di ba? Pagod na ako. Wala na ang lahat. Anong nawala? Tinatanong kita, ano ba talaga ang nawala? Hindi ako naging assistant yan. Nawalan ka ng pag-asa. Muntik na akong matanggal. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ka naging assistant diyan. Sabi mo ililigtas mo si Lel. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Lel. Gagawin ang lahat. Ayoko nang gagawin ang lahat. Sabi ko siguradong ililigtas mo siya. Dapat iligtas mo si Lel. Nasaan ang diyan ninyo? Hanapin ko ang diyan ninyo. Anong karapatan niya para pigilan kang maging assistant diyan? Diyan, hanapin ko ang diyan. Nasaan ang diyan ninyo? Nasaan ang diyan ninyo? Bakit hindi pinayagan si Hansao na maging diyan? Nasaan ang diyan? Nasaan ang diyan ninyo? Nasaan ang diyan ninyo? Ano ba to? Bakit kayo nagkakagulo? Magandang araw, Dian. Diyan.
ikaw pala. Si Awan King. Ito ang ospital ko. Nag-a-acting ka ba ng babaeng bakla dito? Hospital mo. Ikaw ang bagong diyan. Kaya mo, Sheng. Bakit? Bakit? Lahat ng magandang bagay, sa'yo napupunta. Bakit mo pinigilan si Han Xiao na maging diyan? Kapag nakaupo ka na sa pwesto ko, saka mo ako turuan. Huwag kang umalis. May nangyari kay Lel. Si Han Xiao na lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Tatanggalin mo ba talaga siya? Hindi mo ba alam? Si Han Sao, para iligtas kayong mag-ina. Isinuko kami ni Nian bilang kapalit. Pwede siyang manatili sa ospital. Mabuti naman. Maliligtas si Lel. Si Awan King. Sigurado ka ba? Gusto mo bang si Han Sao ang magligtas sa anak mo? Anong ibig mong sabihin? Mabuting loob lang akong nagpapaalala. Ang kalagayan ni si Hanso ngayon, hindi ako para mag-lead ng operasyon. At sa mga nakaraang taon, ako ang lihim na tumutulong sa kanya. Kung hindi siya aabot sa pwesto ng chief. Pagdating sa profesionalismo, makakahanap ako ng mas magaling na doktor para sa iyo. Hindi kita paniniwalaan. Naniniwala lang ako kay Han Xiao ngayon. Huwag mong subukang saktan ako. Sigurado ka bang ayaw mong magpalit ng doktor? Sigurado. Si Han Xiao lang ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako magsisisi. Hindi ako magsisisi kailanman. CJ, Ano mo? Gustong palitan ang doktor ni Xiawan King? nakita ko lang siya ngayon. Naalala ko ang sarili ko noon. Kung posible. Sino bang ina ang ayaw ipagpalit ang buhay niya para sa anak? Ngayon. Wala nang pagkakataon si Han Sao. Si Xiawan King na lang ang natitira. Alam ko. May isa pang bagay na kailangan gawin. Sunzi, kailangan magdala ng dokumento kay si Han Sao. Pagkatapos, wala na akong kinalaman sa kanila. Paano nangyari ito? Malubha ang pagtanggihan ng puso ni Lel. Kailangan siyang operahan ulit, pero ang puso na ito ay tugma kay Nian noon. Anak ko rin si Lel. Hindi dapat ganito kalubha ang pagtanggihan. Mahina ang katawan ni Lel mula pagkabata. Kasalanan ko, hindi ko siya naalagaan. Ang hirap nito. Hindi ko alam kung kakayanin ni Lel ang isa pang operasyon. Han Xiao, ano ang ibig mong sabihin? May pag-asa pa ba si Lel? Huwag kang mag-alala, kailangan siyang operahan agad. Nga, anong blood type ni Lel? Ayusin ko. Sabi ni Lel, type O. Ikaw na ang bahala. Paano naging type O? Type A ako, type B ka. Paano naging type O si Lel? Mali ang alala mo, Han Xiao, type O ako. Galing sa akin si Lel. Lel, huwag kang matakot, anak. Wala ng oras, operahan na agad. Anak ko rin si Lel. Hindi dapat ganito kalaki ang pagkakaiba. Ako ay type A, ikaw ay type B. Paano naging type O ang dugo ni Lel? Totoo ba itong report na ito? Totoo ba? Anak ko si Lel. Mula ngayon, ikaw na ang magiging ama ni si Shanle. Sana hindi ka magsisi. Anak ko si Lel. Ano ba talaga ang nangyari? Noong may nangyari sa pamilya ko, ayokong maging pabigat sa'yo, kaya umalis na lang ako. Pakiusap, iligtas mo si Lel. Pero anak mo rin naman si Lel. Pakiusap. Paano nangyari yon? Hindi akin si Lel? Totoo ba yan? Dr. C, anong nangyari sa'yo? Malapit nang magsimula ang operasyon ni Lel. Akin si Nian. Kapag nabayaan ko na ang utang na loob, saka mo ako tawaging buong sigla. Doktor, ayos ka lang ba? Bakit hindi si Dr. Gu ang gumawa ngayon? Hindi pwede. Ako mismo ang gagawa ng operasyong ito. Ano ba ang ambag ni Goksunsi? Dr. C. Dr. C.
Lel, Paumanhin, ginawa na namin ang lahat na makakaya namin. Lel. Dilat ka at magsalita ka. Hahaha. Lel, wag kang umalis. Lel, Sinabi mong gagalingin mo si Lel. Nangako ka sakin. Si Han Xiao. Ibalik mo sakin si Lel. Ibalik mo. Ako ang pumatay sa kanya. Hindi ako karapat-dapat maging ama. Naging abo na si Nyanyan. Bakit mo siya binabanggit ngayon? Nasaan na si Lel? Ibalik mo siya sakin. Xiawan King. Anak ko talaga si Lel. Anong sinabi mo? Anak ko talaga si Lel. Para kaninong anak ba ako nagtaksil, na ikinamatay ng anak kong babae? Xiawan King. Ang laki ng kasinungalingan mo sakin. Kailan mo nalaman? May saysay pa ba? Patay na si Nyanyan. Patay na rin si Lel. Anong saysay ng buhay natin? Dahil hindi mo tunay na anak si Lel. Kaya pinatay mo siya. Matagal na akong hindi. Doktor ka. Paano mo nagawa yan? Matagal nang hindi. Nangako ako kay Iyar Kiao. Pagkatapos ng operasyon ni Lel, hindi na ako doktor ng ospital. At hindi na rin ama ni Nyanyan. Hahaha, baka noong namatay si Nyanyan. Hindi na ako. Si Kiao Mosheng ang pumatay. Kay Lel at Han Xiao. Siya ang sumira sa atin. Maghiganti tayo. Talaga bang akala mo ako ang pumatay sa anak mo? Matagal na kitang binalaan. Magpalit ka ng doktor para hindi ka magsisi. Hindi ka nakinig. Ang kapalit ng pagmamatigas ay ang pagkawala ng anak ko. Ako. Gusto ko siyang iligtas. Ikaw. Ang sinadya mong ipaalam kay Hanshu ang totoo. Ikaw ang sinadyang pumatay sa kanya. Si Phil ay kumuha ng donor na hindi para sa kanya. Kaya natural lang na mag-reject. Maliban na lang kung mag-opera ulit, humanap ng bagay na donor. Pero, wala nang donor. At wala nang pangalawang. Nian ang kinuhaan ng donor. Kaya si Xiawan King, kapalaran niya yan. Niloko mo ako. Hahaha, hahanapin ko si Lel. Hahaha, hahanapin ko si Lel. Hahaha, hahanapin ko si Lel. Iyak na tinatawanan mo ako ngayon. Para akong tanga, niloloko ng todo. Ganyan ka pa rin, akala mo alam mo lahat. Bakit ako tatawa? Nalulungkot lang ako para sa anak ko. Para kay Nyanyan. Ano naman kung wala ka ng lahat? Ano naman kung niloko ka? Bakit si Nyanyan? Ang magdusa ng pinakamasakit. Siya ang pinaka-inosente. At ikaw, nararapat lang sa iyo. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi. Huli na. Nagsisisi ka lang. Dahil hindi mo anak fixation eh. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, magpapasalamat kapat may natirang anak. Nooy hindi ko nakita ang pagkamakasarili mo. Pagkukunwari at kawalan ng puso. Si Hansao, hindi ka karapat dapat maging tao. Hoy! Tatawag ako ng pulis. Inabuso ni Afi si Hansao ang kanyang kapangyarihan. Sa operasyon dahil sa personal na dahilan.
Naging sanhi ng malubhang medical accident na ikinamatay ng isang tao. Si Han Zhao. Sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Si Han Zhao. Bayaran mo ang buhay ng iyong pinatay. Aray. Han Zhao, kasalanan mo ito. Han Zhao ko, Diyos ko. Niyan. Ngayon ang anibersaryo ng iyong pagkamatay. Nakapaghiganti na rin ako para sa'yo. Niyan. Kumakain na ako ng maayos, natutulog ng maayos. Namumuhay ng maayos. Parang umuusad na ang lahat patungo sa mabuti, pero palagi kitang naaalala, anak. Niyan ko. Bakit ang tagal-tagal mo? At hindi ka man lang dumalaw sa panaginip ko. Kung ganito pa ang ginagawa mo, magagalit na talaga ako. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kung makikita ka ni Anian na ganyan, tatawanan ka na naman niya. At saka, mabuti nga na hindi siya dumadalaw sa panaginip mo. Tiyak na na-reincarnate na siya sa isang bagong pamilya. May mga taong nagmamahal sa kanya, magiging masaya siya habang buhay. Nga. Ang nianyan ko ay tiyak na magiging masaya habang buhay. Yan, huwag kang mag-alala. Aalagaan ni Uncle Gu ang nanay mo para sa'yo. Sunzi, balak kong mag-donate ng ilang resources ng ospital ng libre. Para sa mga batang walang pambayad sa gamot. Upang sila ay maging malusog. Kahit anong gusto mong gawin, kasama mo ako palagi. Salamat.